Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwalaang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 8190238888. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Si Percy Lapid, umabanat. Lapid Fire. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Kamakailan po itong Sandigan Bayan 4th Division ay ipinag-utos ang pagkumpiska sa halagang 102 million na ari-ariang nakamal nitong si retired Lieutenant General. Tingnan ninyo. Pagka mga military nabigyan ng pagkakataon, di ko naman sinasabing lahat yan. Sabi ko nga sa inyo, may mga panahon na may mga matitino naman eh. Sa customs nun eh, yung parolan, General Parolan yun. Ano yun? Okay yun. Ha? Minsan di ko na kausap yan, pero sa panahon niya, wala akong narinig. Mga kaibigan. Si Paraino, Navy yun. Naging Bureau of Customs Commissioner. Alam nyo ba yon si Paraino? Hindi ko kilala yun. Ano yan eh? Commander sa Navy yan eh. Commander nga lang yan eh. Navy. Ngayon, nung panahon ni Presidente Ramos, itinalagang Customs Commissioner yan. Alam niyo naman sa Customs eh. Hindi katulad nung panahon ni Parolan, walang ganon. Yung mga sa Customs, araw-araw, kasabihan dyan, pinapalitan ang commissioner. Bakit? Yun ang pinag-uusapan lagi ng mga taga-custom eh. Ipamamalitan na. Papalitan na yan sa isang linggo. Iba na commissioner. Hindi naman totoo. Araw-araw doon pinapalitan ng commissioner. Ngayon, panahon ni Parolan, tahimik ang custom eh. Walang nagsasalita ng ganon. Pero nung panahon na nila Paraino, okay naman si Paraino. Mga kaibigan, alam nyo, binansag sa kanya kung ano? Panayno. Hindi Paraino. Sinong commissioner? Si Commissioner Panayno. Alam nyo kung bakit? Wala eh. Walang makalapit eh. Pagka lumapit, sasabihin no. Hindi pwede. Yung aareglo, mga kung ano-ano. Yan eh, may pinahuhuli pang smuggler yan. Pinahabol niya yung mga container van eh, na may shabu. Nailabas na. Yung si Haring David Taba. Ang bansag doon si Haring David Taba. Tabachoy, the smuggler. Yun. Kaya sa buong panahon na si Paraino ang commissioner ng customs, hindi makabalik yan doon, hindi makapagtrabaho ng smuggling niya roon. Ngayon, nung nawala na si
Paraino, tsaka siya nakabalik doon. Wala na si Ramos. Palibasa nga, si Paraino ay maganda ang track record. Binigyan namin ng award dyan sa aking kinabibilangang organisasyon ng mga broadcaster. Tumawag may inutusan siya na tumawag nung natanggap ang liham namin na siya ay kabilang sa ilang napili mga opisyal at mga personalities na bibigyan parangal sa isang pagtitipon. At siya'y inaanyayahan dumalo para igawad ang nasabing parangal sa kanya. Tumawag. Sabi nung luko-luko, natauhan niya, hindi naman siguro luko-luko yun. Kasi nga, alam naman ninyo yung mga award, kalokohan ng marami dyan. Mawalang galang na. Kaya, huwag kayong magpapaniwala sa award, media. Anong mga naitulong niyan? Anong mga naging accomplishment niyan? Sa sarili lang nila yun. Diba? O ngayon, ano sabi nung tumawag? Sabi niya, ako si ganito. Pangalan nun, Ning Santos namatay na yun tao siya ni Paraino nun. Ngayon, ang sabi niya, magkano ba ang ibibigay namin dito? Sabi ko, ano ho? Sabi ko, hindi ko kami nagbibigay ng award para humingi ng pera. Kung ayaw nyo ho, wag. Kung yan pala, pagtingin ninyo dito sa hindi. Pasensya ka na. Sabing ganon. Mga kaibigan, yan kung buhay pa si Paraino, tanong nyo dyan. Kung ako, nagmolestya, mga kaibigan, kahit 1 beses, meron ako nilapit 1 beses, hindi sa akin reklamo. Idinulog ko sa opisina nila. Pero sabihin nyo, pwede ba tayong magpalusot ng container dito? Hindi tayo gumanon, mga kaibigan. Hindi ko ginamit sa katarantaduhan yan. Kaya dumating si Paraino. Ngayon, nung natanggap niya yung award, merong isang okasyon. Hindi ko okasyon, may nagsama sa akin Isang okasyon na ang bisita pala nila, si Paraino. Kung hindi ako nagkakamali okasyon pa ito ng mga reporter sa airport karamihan dun, allergic sa akin Kasi nga, napagbibibira ko yung mga katarantaduhan doon sa airport alam ba ninyo nung ipinakilala ako nung kasama ko, hindi man ako lumalapit di ba? Kumukuha kami ng pagkain, nakasabay ko si Paraino, kasabay namin nung nagsama sa akin. Ano sabi nung Commissioner, ito nga pala si Percy Lapid. Kinamayan ako. Sige, pre, hindi na ako namumukhaan, di ba? Hindi kasi, hindi ka naman nagpupunta Sabi niya ro, kaharap yung mga reporter ng airport, sabi niya I owe this guy. Sabi niya ganon. Siyempre, flattered ka, di ba? Sino ba naman ako dun? Mga sikat yun, kasi mga may pera na yun. Reporter lang mga yun, pero mga may pera. Bakit? Tanong nyo, ba't sila may pera? Di ba? Yan po katotohanan mga kaibigan. Ngayon, ito, general si Ligot, di ba? Ito, bata ni Gloriang Makapal Arroyo to, mga kaibigan. Si Gloria, by the way, gumawa ng paninira. Siguro sila nagbayad nun. English pa Amerikana pa yata yung ginamit nilang nagbo-voice over. Binabanatan si Pinoy. Si Pinoy, kamukha rin ni Presidente Digong nyo, kinampanya ko rin yan. Pero nung nakita kong may mga pagkakamali, binatikos ko rin.
Saksi naman kayo dyan di ba? Yung mga matagal nang sumusubaybay sa programa natin, mga kaibigan. Ngayon, binabanatan si Pinoy. Si Pinoy daw binabati ko si Pangulong Digong nyo, hindi raw gawain nyo ng isang dating presidente, kinumpara pa sila Clinton, sila Obama. Okay. Pinalalabas nila, pinaratangan daw si Gloria na hindi naman napatunayan, pinersecute, ha? Sino maniniwala sa inyong hindi nagtamasa si Gloria? Ito nga, Sino ba tong hindoropot na general na to? Atchoy niya lang ito. Di ba? Nakasuhan ngayong convicted. At pinababawi ang pera. Alam nyo, wala na kayong karapatang manisi. Totoo yun. Hindi ka pwede maging boy sisi na. Kasi pagka ang nakaupong gobyerno, nabisto na natin ang sikreto para mapagtakba nila yung gagawin nilang masama. Ituturo nila ibang tao. Ba't ka magtuturo ng ibang presidente kung ang kapalpakang nangyayari ngayon, sa panahon mo, administrasyon mo yan Hindi mo naman ginawa Kung ano makakabuti, makakasama Diba? Alam naman ninyo, si Gloria at saka si Digong nyo, BFF yan. Diba? Tinan ninyo ito, pinakukumpiska, nakumpiskahan na to ng 102 million na halaga ng mga property na kanyang nakamal. Itong si General Jacinto Ligot. Pagkatapos na siya pagkatapos madeklara na ang mga pag-aari na yan ay nakamal niya sa masamang paraan, unlawfully o labag sa batas. Nakamal niya ng labag sa batas. Noong February po, ibinaba ang hatol. Partially, ito'y partial, forfeiture ng kanyang mga ari-arian in favor of the government. Siyempre, yung kukumpiskahin, mapupunta sa gobyerno. Si Ligot at ang apat pa niyang mga miyembro ng kanyang pamilya ay inuutusan na isauli ang mga ari-arian tulad ng condominium units. Units ito marami. Houses in California. Houses, mga bahay sa California. Paid up shares. Siguro mga stocks yan, di ba? Deposits. Mga nasa bangko. Investments. Mga puhunan. Sa kung saan-saan. Isang sasakyan. At iba pang mga real estate assets. Ito raw mga ari-arian nito nakarehistro sa pangalan ni Ligot ng kanyang asawa na si Erlinda Yambao Ligot at mga anak na sina Paulo, Riza, Miguel at kapatid na si Miguela Ligot Paragas. Ipinagutos din, ang sabi rin ng court ng hukuman, sandigang bayan nito, si Ligot at ang iba pang mga akusado ay nabigong patunayan o ipakita na sila'y nagkamal ng mga ari-arian sa pamamagitan ng kanilang sweldo lamang. Ang desisyon idinagdag sa desisyon na itong si Ligot talagang ang laki ng kinita nito mula 2001
hanggang sa kanyang retirement noong 2004. Si Ligot at ang iba pa ay nabigo rin na kontrahin yung mga ebidensya laban sa kanila na nung pagitan ng 2001 at 2004, siya ay nakabili ng mga ari-arian sa halagang 102.1 million. Sa dami nitong ari-arian binanggit, mayroon pa sa Amerika. Hindi ako maniniwalang 102.1 million lang ito eh. Hindi po ito tumutugma sa kanyang legal na sweldo o kinikita sa nabanggit na mga panahon mula 2001 hanggang 2004. Yan ang sabi sa desisyong isinulat ni Associate Justice Bayani Jacinto. Itong Associate Justices ay sumang-ayon. Ilan to? Isa? Dalawa? Dalawa. Si Alex Quiros ang chairman. Nandiyan pa pala ito si Justice Alex Quiros. Ang asawa nito, reporter sa Manila Bulletin dati. Kilala ko yun yung misis nito minsan na-interview ko pa sa radyo yan dahil pinasyalan tayo sa programa natin mga kaibigan. Evelyn ba pangalan nun? Quiros. Isipin ninyo yan Tapos, kasunod nitong desisyon na ito, hinatulan siya rito, kasama niyang hinatulan dito si Napoles. Convicted din sila pareho dito. Ngayon, sabi ni Senador Lacson, pagkatapos daw ni Napoles, nung pork scam ni Napoles, lalo pang lumala ang pagnanakaw sa gobyerno. Ito mo. Itong kay Ligot na pinakukumpiska ng Sandigan Bayan, ang hindi natin alam kung ito mai-enforce. Yan ang tanong Bilang sagot dito sa sinasabi ni Senador Lacson, hindi niya kasi binanggit kung itong sasabihin natin. Bakit lumala? Tama itong sinasabi niya. Totoo ito. Habang maraming nakakasuhan, lalong dumadami nagnanakaw. Nagsimula kay Erap, di ba? Kay Plunder Estrada. Bakit dumami pa, nasundan pa? Di ba? At palala ng palala, paggrabe ng paggrabe. Mga kaibigan, bakit? Una, isa sa dahilan, napalaya si Erap Nasira na yung rule of law. Nasira na yung batas. Nasira. Bakit ikanyo? Si Erap, di ba, plunderer yan, mandarambong. Hinatulan siya. Ang atol, habang buhay na pagkabilanggo. Pagkatapos, meron pang mga accessory penalties. Katulad nito, ito hindi mo natatanong sa desisyon. Automatic ito. Automatic, pag hinatulang ka sa kaso na ang parusa ay 1 taon na pagkabilanggo pataas. 1 taon pataas na pagkabilanggo. Ang hatol sa iyo sa kasong merong kinalaman sa kung tawagin ay moral turpitude. Automatic, kasama sa hatol sa iyo, hindi ka na maaaring humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Pag sinabing hindi ka na maaaring humawak, hindi ka na pwedeng kumandidato.
Naka-attach din yun. Ano tawag doon? Perpetual disqualification from holding any public office. At saka yung iyong tinatanggal ang iyong civil and political rights. Wala ka ng karapatang bumoto. Pag wala kang karapatang bumoto, wala ka rin karapatang iboto. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumandidato. Di ba? Yun ang mga accessory penalty o automatic naka-attach yun sa desisyon. Sa hatol sa'yo. Bakit si ERAP? Tingnan niyo, ba't hindi nasira yung batas, ha? Nasira eh. Isipin mo, plunder law. Special law yun. Gumawa ng separate special law para itaas ang parusa sa mga mandarambong. Yung sobra sa 50 milyon, pataas ang ninakaw. Ano nangyari kay ERAP? Binigyan ng pardon. Di ba? Tapos pinayagan na makatakbo. Nasira na yung batas. Mga kaibigan, para saan yung plunder? Mapapalaya rin pala at makakatakbo pang muli. Isipin ninyo, hindi, pinardon eh. Tama, pinardon. Alam ba ninyo ibig sabihin ng pardon? Ang pardon, ang pinapardon, hindi yung krimen na ginawa ng isang tao. Pag sinabing ikaw ay binigyan ng pardon, ang pinapardon sa'yo o pansamantalang sinususpinde ang parusang kulong. Yun lang kulong sa'yo ang pinapardon. Hindi yung krimen. Kaya kahit sabihin mong pardon ka, convicted ka pa rin. Ex-convict ka. At pagka ikaw ay lumabag, sapagkat ang pardon may kondisyones yan. Maliban na kung absolute pardon. Pinipilit nila nun, absolute pardon si ERAP. May pinirmahan si ERAP na hindi na ako tatakbo Di ba? At wala namang nakasaad sa pardon na ibinabalik sa kanya kasi para ka makatakbo. Para mo ma-exercise yung iyong civil and political rights. Yung pagboto mo tsaka kumandidato, maibalik sa'yo. Kailangan, sa pardon na ibibigay sa'yo, malinaw, ayon sa batas, malinaw, expressly remitted, na ikaw ay ibinabalik sa iyo ang iyong civil and political rights na nawala sa iyo nung ikaw ay hatulan. Dapat expressly, ayon sa batas, it should be expressly remitted in the pardon. Mga kaibigan, ano nangyari? Tinanin niyo sila, Jinggoy, nakalaya, ang plunder, no bail. Magtaka kayo, siran-sira na yung batas Bakit si Napoles, nakumbik sa kaso nila kay Bong Revilla, si Bong Revilla napalaya? Di ba? Bakit? Hindi ba ang element o pinakamahalagang elemento sa kasong plunder, kasi ang bawat krimen may elements yan. Ano ang pinakamahalagang elemento doon sa plunder? Ang pinakamahalaga ron ay yung ano tawag mo rito? Conspiracy. Yun. Hindi pwede na ang isang tao makapandambong
nang wala siyang kasabwat. Ibig sabihin, ang plunder, sabuatan yan. Ano ba yung sabuatan, yung conspiracy sa batas? The act of one is the act of all. Yung kasalanan ng isa, kasalanan yung lahat yun na kasali sa sabuatan. Paano nangyaring napalaya si Bong Revilla? Pagkatas convicted si Napoles tsaka yung si Cambe, yung chief of staff ni Bong. Defective na. Binaluktot na yung batas. Bakit hindi lalala yung pagnanakaw? Imbes na katakutan ng mga nasa gobyerno pagnanakaw. Lalo silang hindi natatakot. Depektibo na yung batas eh. At sa kasong plunder, no bail. Capital offense yan. Ibig sabihin, pag kinasuhan ka niyan, hindi ka na makapagpipiansa hanggang hindi nadidesisyonan ng kaso laban sa iyo na ikaw ay napapawalan sala. Bakit si Jinggoy? Nakabitin pa yung kaso. May nabalita pa ba kayo doon sa kaso ni Jinggoy? Wala na, tinengga na, di ba? Ang daming maniobra. Pati sa Sandigan Bay. Si Lito Lapid. Yan ang unang-unang inabsuelto, sa kaso ng pork barrel scam. Ano ginawa? Yung kay Lito Lapid, pinatagal. Pagkatapos, ginamit nilang sa pag-absuelto, yung nakasulat sa saligang batas natin. O sa batas, yung right to speedy trial. Mga kaibigan. Sino ba ang nagtenga ng kaso? Ang nagtenga ng kaso, yung hukuman eh. Di dapat parusahan din sila. Pinatagal nyo eh. Tapos, kasalanan ng batas. Walang may kasalanan. Absuelto. Mga kaibigan, wala naman sinasabi kung ilang taon yung para malabag yung right to speedy trial. Di ba? Ilang taon yun? Okay, Lito Lapid, ilang taon yun, mga kaibigan. Nagkasunod-sunod na. Hindi rin ako nagkamali sapagkat nung maabsuelto si Lito Lapid, sinabi ko rin sa programa natin, patay na. Magkakasunod-sunod na ito. Gagamitin na itong president. Yung president, yung pagtutularan. President setting. Okay, sa mga hatol ng Suprema, Korte Suprema, kung tawagin, jurisprudence. Di ba? Pagtutularan. Wala eh. At ito, number 2. Ito ba mababawi ng gobyerno? Duda ko. Mga kaibigan. Si Bong Revilla, hindi nabawi, di ba? Nabawi na ba yung kay Bong? Hindi. Ang hatol kay Bong, inabsuelto siya pero pinababalik sa kanya. Meron bang ganon? Nagnakaw tapos walang kasalanan? Ibabalik mo lang yung pera? Meron ba ganong kaso? Desisyon? Kay Bong Revilla lang yun. Tapos convicted si Napoles tsaka yung Cambe. Ano yung sabihin nun? Sira na yung batas. Wala na yung conspiracy. Sinira. Dapat kung absuelto si Bong Revilla, absuelto si Napoles at si Cambe. Kung convicted si Napoles tsaka si Cambe, convicted dapat si Bong. Mga kaibigan, yun ang ibig sabihin. Pero hindi.
Hindi ganon ang nangyayari. Bakit hindi lalala? Paanong katatakutan yung batas? Sino pa matatakot magnakaw? Kaya wala nang takot, di ba? Nakita ninyo? May natatakot pa ba rito sa administrasyong ito? Wala na. Papahiya mo na lang. Pag nabuko mo na yung bakuna, nilalagyan ng tag price na 3,600, tapos malalaman mo 600 lang pala bilihan ng gamot. Papahiya mo na lang sila para hindi matuloy. Mag-iingay na lang tayo. Huwag lang matuloy yung corruption. Di ba? Mga kaibigan. At lalala, si Erap nga hindi nabawi yung pinababalik sa kanya na 4 billion pesos. Isipin mo, ang laki ng dinambong ni Erap, mahigit 4 na bilyon. Ang nakumpiska lang, yung Boracay Mansion, yung ginagamit ngayon na opisina ni Vice President Leni Robredo. Kinumpiska yun, alam nyo kung bakit? Kasi, sabi ni Erap, hindi raw kanya yun. Sabi nun yan pinatatayo ni Erap para kay La Arne na mansion dyan sa New Manila. Di ba? Nung nabuko yun, siyempre, bata aminin ni Erap yun na kanya yun. Siyempre, convicted na kaagad siya, doon pa lang. Pwede ka nang hatulan. Inangkin mo Di ba? Di ba may sinasabi ko isang official sa customs na nangyari yung bahay niya dyan sa Ayala, Alabang. Hanggang ngayon nakatiwangwang yun Hindi niya maamin-amin Nabulok na yung bahay. Ayala, Alabang. Sinuplong siya nung hipag niya yata yun. Kasi yun doon niya ipinangalan may hiningi sa kanya siguro hindi niya maibigay. Sinuplong siya. Ito niya, bahay nasa pangalan ko. Hindi ako may-ari niyan. Ang may-ari niyan yung opisyal sa custom. Bayaw ko. Kinasuhan ngayon siya. Nung kinakasuhan siya, sabi niya, hindi akin yan. Nagsisinungaling yan. Hindi niya makuha yung bahay. Di ba? So, ganun yun. Si Erap, yung pinababawing 4 billion, mahigit. Wala. Di ba? Patatagalin lang. Bakit? Meron palang batas na yung mga pinababawing pera, kailangan sa loob ng 10 taon, ma-execute, maipatupad yung pagbawi sa pera. Walang ngipin yan Yung sinasabi nilang, ay, balik mo yung pera. Si Bong Revilla, walang binalik. Kahit 5 duling. Siyempre, kaysa ibalik nila yon, kakausapin na lang nila kung sino ang pwede kausapin. Yung presidente, boss, bigay ko na lang sa yung kalahati. Hati na lang tayo. Ang gagawin ko, magpapail ako ng ibang kaso na kunyari magdadahilan ako katulad si Erap wala sa akin yung pera nakigatsal yan niya pero kay Erap halatang-halata hawak niya yung pera. Ano ginawa? Nabisto yan dun sa inilabas na Panama Report. Inilabas ang isang report, kung tawagin yung Panama Report, lahat ng mga kilalang tao sa mundo, mayayaman, magnanakaw, nagdideposito ng pera sa Virgin Island. Yung lahat ng may perang nakadeposito ron. Kasi yung British Virgin Island, yan ang negosyo, magtago ng pera sa bangko. Doon sila kumikita, yun ang ekonomiya nila. Pagka doon ka nagdeposito ng pera, babawasan ka nila, halimbawa 15% isang taon. Kung magkano yung deposito mo, 15% nun. Ibabayad mo sa kanila taon-taon. 15% ng 15%. Doon sila kumikita. Pero walang makahabol.
hindi maabot ng kamay ng batas. Di ba? Di ba kasama pangalan ni JB Ejercito? Kasi pag nagdeposito ka ng pera, hindi pangalan mo nakasulat. Pero nakasulat ang pangalan mo bilang officer ng mga kumpanya. Yung kumpanya, ang account name nakapangalan sa kumpanya. Pero pag tinignan mo yung mga officers, pangalan mo nandun. Si JB Ejercito, di ba may depositong $500 million na kung kukwentahin ninyo, katumbas ng halagang pinababawi ng Sandigan Bayan kay ERAP nung siya ay mahatulang guilty sa kasong pandarambong. Do you want to experience authentic Filipino cuisine? Drop by or order at Tali and Tiago Filipino Restaurant. Filipino food at its best. Check out their specialties, food packages, and promos that fit your budget. Tali and Tiago Filipino Restaurant via Cayo Mario, 16A 00192, Rome, Lazio, Italy. Enjoy food at the comfort of your home. For more info, kindly call or message us at 320-722-0797 on WhatsApp or on FB page at Tali and Tiago. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Rapid Fire! Magpapatuloy tayo mga kaibigan. At ito nga hong naimbentong kawalang yan na bigla na lang tayong ginulat nitong BIC na to ng LTO tsaka ng DOTR. Talagang sinikreto nila ang paglalabas nitong batas, pagpapatupad ng batas nang hindi pinaalam sa publiko. Yan ang isang problema na sinasabi ng mga senador. Kasi nga, anomalous ay sasabihin mo, maganda ang layunin ng batas. Siyempre, meron bang tarantadong gagawa ng batas na gagawa tayo ng batas na magnanakaw kami? Meron ba nun? Sasabihin ba nila yon? Ang sasabihin nila, gagawa tayo ng batas na makatutulong, makabubuti sa kapakanan ng lahat ng mamamayan. Doon pa lang hindi nila masabing lahat Kasi selective ito katulad niyan yung gumawa nito na may deposito sa Panama, si JB Ejercito, ayon sa British Virgin Island, na iniulat noon sa Panama paper. Mga kaibigan, hindi pwedeng likhain ng batas na merong pipiliin. Nung una sabi, kung kayo'y may anak, sabi na to wala kasi sa batas Kung kayo'y may anak, makabubuting bumili na kayo ng upuan. Para pag sumakay kayo ng mga TMBS, mga taxi, mga jeep, dala mo yung upuan. Sipin mo, pabibiling ka ng upuan nang wala ka namang kotse. Pabubuhat sa'yo. Dala mo na yung anak mo, dala mo pa yung upuan. Mga kaibigan. Sana sinabi nyo, igapos na ninyo yung anak nyo dyan para isang buhat na lang. Buhat mo yung silya, nakaupo yung bata lagi ron. Nakagapos na yung bata ron. Saan mo itatali yung pagsakay mo ng jeep? Mga kaibigan, dahil kalokohan.
Alam na yan, lahat ng sinasabi ngayon, number one dito, kaya ginawa itong batas na ito para pagkapirahan. Isipin mo, ang kikitain lang daw ng gobyerno dyan kung magkano sa loob ng 1 taon, ayon kay Senator Ralph Recto, mga kaibigan, doon daw sa datos na hawak ni Recto, ang kikitain po na mapupunta pag in-outsource nila ito, pinatupad itong batas na ito, kikita lang ng 100,000 pesos ang gobyerno sa loob ng 1 taon. Sipin mo yun. Pero, ang mga TMBS, pagka kinuwenta mo, aabot sa 8 bilyon ang kita nito sa 1 taon. Mga kaibigan. At ang gobyerno kikita lang ng 100,000 pesos. Mula sa ibabayad ng, di may mga kasunduan na yan. Kaya malaki puhunan dyan. Isipin mo nga naman, 60 million. Puhunan mo para ka ma-accredit. Ilan lang yan, pili lang yan, mga kaibigan. Kasi pag dumami yan, liliit nakita niyan. Di ba? Habang dumadami yan, liliit nakita niyan. Mga kaibigan. Siyempre, ito yung mga kausap lahat yan. Kwentada na nila yan bago pa yan, kinuwenta na nila ilan ang sasakyan na makukolektahan natin taon-taon at gaano karaming sasakyan ang nadadagdag kada taon. Di ba? Yan kumpleto na yan. Kaya pumapayag yung mga gustong magbukas nito na 60 million ang kapital. Pero kung susumahin mo, magkano ba yung talagang ipupuhunan mo sa pagtatayo ng center? Siguro hindi aabot na 60 million. Kasama na yung equipment na gagamitin nila. Bakit malaki? Yun yung hatag. Advance. Lagay. Nakaw. Mga kaibigan. Kaya malaki ang sinasabing magiging puhunan dito. Sipin ninyo yun, 8 billion sa pribado. Ba't hindi na lang kayo gumawa niyan? Ba't ipapasip pribado mo yan para magpayaman ka? Hindi, di ba? Kasi, pag in-outsource nila yan, kanila rin yun. Doon sa mga taong mag-a-approve nito. O kaya, kasama na sigurado mga opisyal dyan. DOTR, baka kay ano yan, kay Tugade. O sa boss nila, yung tutang karihan, di ba? Mga kaibigan. Ang sabi naman ng ilang senador daw, si Grace po ito, na nanguna sa pagdinig, highly suspicious anya yung desisyon ng DOTR na i-privatize ang vehicle inspection program nila. Na ito ay mauwi lang sa corruption. Sabi ni Grace po, yung implementation niyan ay kanyang binanggit yung sinasabi ni Recto na 8 billion ang kikitain 1 taon. Laki, no? 1 taon lang, mga multi-billionaire, mga damuho. Mga kaibigan, mamumulot ng pera, no? Kita ninyo yung gagawin sa inyo dyan. Siyempre, kung ikaw mamumuhunan ka ng malaki 60 million, para mga skyway yan, Expressway, napakamahal ng bayad, di ba? Alin, kung kumikita, kailangan sa isang araw, pwede kang gumastos ng mahigit 1,000 piso sa biyahe mo na yan. Paano? Kung ang kita mo lang babayad ka ba kung
kailangan mong bumiyahe araw-araw at nagtatrabaho ka, magkano sweldo mo? Siguro kailangan 10,000 ang sweldo mo. Isang araw. Ganun pa man, manghihinayang ka pa rin, di ba? Kaya lang, kailangan mabilis ang biyahe mo. O, hindi ho ba, mga kaibigan? Ganyan yan eh. Sasamantalayin na nila, lahat ng katarantaduhan gagawin na para mabawi agad yung puhunan. Di ba? Oh, ang gagawin, pahirapan yung mga, yung mga motorista, yung mga may-ari ng sasakyan. Lahat na may-ari ng sasakyan, mahirapan kayo. Wala kang magagawa kung sasabihin lang, nag-fail ka. Di ba? Oh. Bagsak ka. Oh, diferensya niyan ito. Pinapalitan mo. Pagbalik mo, may diferensya eh. Diferensya pa rin, yung pa rin. Babayad ka na, ulit. Nagbayad ka na nung una. O, balik mo ulit, paggawa mo. Wala naman sira, pinagawa ko na nga eh. Binalik mo ulit. O, magkano? Ay, sira eh. Talagang bagsak eh. Paggawa mo pa, hindi nga, yan nga eh. Oh, katulad yung nagrereklamo eh, nakamotor, di ba? 5 beses yata siya nagbayad. Tuwing balik niya, sira, nung una siyang mag-fail, pinaayos niya yung ilaw, ayos na. Oh, bumalik siya, abay, sira daw. Hindi yun ang sira, may sira ulo nila, tong mga nagpapatupad nito. Yan ang patay ka ngayon, di ba? Bakit nila gagawin yun? Para makuha ka agad nila yung kanilang ipinuhunan. Ano po? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Oh, may birthday ba? Ha? May birthday ba? Asan? May birthday. O, birthday po ni Ana Marie C. Eluna. Pinababati po siya ni Armando Eluna. Happy birthday kay Ana Marie C. Eluna. At birthday din po ngayon, binabati rin natin si John Remil. At pinababati siya ni Reynaldo Isaga. At dahil birthday po nila ngayon, mga kaibigan, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Okay, mga nakikinig po sa atin ay binabati natin, ho. Binabati natin sina Victor Cadiz, ha? Nakababata daw po ito ni Walden Berry, ha? Sa Guam. Ewan ko lang kung taga saan si Victor Cadiz. At binabati rin natin ang mga pamangkin ni Walden na si Mart Mapala at Victor Mapala ng Toronto, Canada. Toronto, ayan o, mga kaibigan. Meron naman akong kilala, hindi Toronto. Toronto. Mga kaibigan, o. Si Minda Balleste Gahe ng Italy. Binabati natin Edwin Angara ng Australia. Johnny San Jose. Rolly Carillo. Beck Sabiñano. Lailin Canlas. Amor Yalong. Gariman. Polman Punsal. Rosario Zapa.
Norberto de la Merced, Sierra Charlie de Guzman. Ayan po ha. At siyempre si Mirna Guillermo ng Chicago, Roxanne Rankin ng Florida. Ayan po ha. Si Hector Ponasier ng New York, Cherry Ocampo Cruz na mula po sa angka ng mga lapid, binabati natin. Si Wenny Hoya ay atin din pong binabati. Ha? Siyempre ang ating mga katropa, Buenos Dias Joel Diaz ng Italy, si June Gases sa Guam, Walden Kihanberry at ang kanyang pamilya, family musician, si Bioli, yung may bahay niya, di ba? Si Jorge Beichong sa Tokyo, Japan, Rosita DC, Susana de los Santos, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, Ka Ani Flormata Saludes, Ka Enyang Mina, Ka Maita Basilio, Yula Sotelo, Luz Bimin Romana, si Eric Partosa ng Reno, Nevada, si Reddy San Miguel, Maria Dolores Santos, si Linda Agualam ng Hong Kong, Alex Darang, Jenna Carillo, Veronica Ramos Bongato, Domingo Calpe, Genesis Renante, Fred Jam ng Bradford, England, Romualdo Reyes, Nestor Tevez, Jomar D. Apolinar. Si ano kaya? Si Rogi Tortal Aquino, hindi ko na nababalitaan. Si Nilda Rodillo, Rino R. de Asis, Jaime de la Merced ng Chicago, Jocelyn Di Mahiba, Elizabeth Dangoy Cruz, Lloyd Daza ng Hong Kong, Chopilo Santiago, J.R. Madrigal, Roman Grabador, Nelson Beblañas, Jermaine Isidro Aguila, Maruja Amador, Rico Amador, Freddy Datu, Robert Aquino ng Hong Kong, Reynaldo Oquillasa ng Calbayog, Samar, Lawrence M.N., Lloyd Daharuda, si Lani Liwanag, Don Felimon Injape, Herbert Cesario, Armando Eluna, Norma Samson, Virginia Parkinson, Jesse Silvestre, Nanding Cruz, Isplaki Tony, Delia Relato ng Singapore, Romualdo Pascual, Annalyn Lopez, Rudy Santos ng Bandang Horoscope, nasa California, Connie Petate, Lani Liwanag, Christopher Cañalita, Des Tini, Los Unidos Sebenteus, Alex V. Sausa, Baste Sebastian ng Tondo, Oscar De Jesus ng California, siyempre si Jerry Grad, si Raymond Nacionales, Edwin Suarez, Kajun Mariano, dati pong aktor, Claro de Asis, Hugo P. Dictado ng Santa Rosa City, Laguna. Musta na nga pala yung mayor dyan, na isang mayor dyan sa Laguna, na sa isang araw pag-uusapan natin ang katarantaduhan niya. Si Rose de Guzman Santos, Rolly Hernandez ng Maynila, Bekaw o si, ano yan? Pangalan ba yun?
Jovito Lial, Mateo Noa, Ana Gangan Ocampo, Antonio Arevalo, Elvira Reyes, Lamberto de Castro, Castor Sevilla, Genaro Gonzales, Naser Marapau, Long Orosio, Eli Soriano, nagtatago pa rin. Si Kuyukot, na supporter ng MPA. Si Noli Ayala, Marlon Corpus, Maurino Garcia, Rose, si Rose nabati na natin, Armando Eluna, Catherine R. Uy, Boyet Bello, Hubert Ivan Pang, Isagani Miranda, Hermogenes Condat, Freddy Dato Sky High, Joan Oishi, Roy Apolinar, Shirley Kahandab, Bert Escalante, Armando Valencia, Ray Mendoza, Genaro Gonzales, Ludivina Jose Legaspi, Alejandro Fernando, Pina Jimenez, Marvin Nodalo, Manuel Cunanan, at Jimmy Corpus. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras, kaya dyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po ay magbabalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Sa bayan po mapapanood ang ating live stream sa FB alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Sikwat Tari Tugade! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lang-apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lang-apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan